Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Mayat Salvedia at tayo na sa landas ng pag-asa. Ito pong araw na tong ng Miyerkules ay nasa ika-7 linggo na tayo ng panahon ng pagkabuhay ni Jesus. At ngayong araw na ito ay napakaganda ng balita na binigay sa atin ng Panginoon. Isang tanong, paano ba natin pasasalamatan ang mga taong napakabuti sa atin? Alam kong bawat isa sa atin ay may kakilala o hindi man kakilala na tunay na nagbigay sa atin ng galak dahil sa biyayang ibinigay nila, ipinagkaloob nila, na kahit hindi natin inaasahan o hinihingi. Alam niyo po, sa kwento ng ating pagbasa ngayon, ay matutunghayan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at papaano niya tayo gustong protektahan, pangalagaan, at ilayo sa kaaway. Ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon na gusto niya tayo'y hindi mapahamak dahil dito sa mundong kinagagalawan natin. Tayo'y kanyang mga anak, pero hindi tayo anak ng mundo o hindi tayo taga rito. Tayo lamang ay narito upang mabigyan tayo ng pagkakataong makarating sa kaharian ng Panginoon. Alam niyo bang isang sa mga layunin at hangarin ng Panginoon ay tayo'y maging kaisa sa Kanya, kaisa sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. At hindi ito mangyayari kung hindi natin tatanggapin ng buong puso ang Panginoon sa ating puso. At gusto ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay tanggapin siya. Nang sa ganun ay manahan siya sa atin at gumalaw siya sa buhay natin. Hindi naman tayo kailangang maging balisa o matakot dahil sa nangyayari ngayon sa ating mundo. Maaaring iba sa atin ay nawawala ng pag-asa. Pero may pangako ang Panginoon at hindi kailanman nagbabago ang pangako niya. Dahil sinabi niya ito, di ba nung 1 linggo lang, ay pinangakuan niya tayo nung pag-akyat niya sa langit na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan at tayo'y magiging kapiling niya hanggang wakas. At ito ang sugo ng Panginoon. Ngayon sa ating mabuting balita, hinahamon tayo ng Panginoon na tayo'y maging madasalin at mapanalangin. Ipinakita sa salita niya ngayon kung gaano niya ang panalangin niya para sa kanyang mga disipulo na sana'y walang mawala at mapahiwalay sa kanya. At ganoon din ang gusto niya sa atin. At ito'y mangyayari kung tayo rin ay magiging mapanalangin, magiging tapat sa kanya. Magiging buo ang puso natin at ang loob natin kahit anong mangyari sa buhay natin. Kahit tayo'y maghirap at kahit tayo'y magkaroon ng mga pagsubok, naway maging tapat tayo sa Kanya. Dahil ang kagustuhan niya ay tayo'y maging isa sa Kanya at makasama natin siya sa Kanyang kaharian. Alam niyo, ganyan ang ginawa ng santo ngayon na ating ipinagdiriwang, si Saint Bernardine of Siena. Siya ay isang Italian priest at isang Franciscano. Alam niyo, 20 years old pa lang siya ay naging pari na siya. At buong buhay niya ay ipinagkaloob niya sa pagtulong sa mga may sakit, sa lahat ng mga may problema, at ang lahat ng mga pangangailangan ng mga lugar na pinupuntahan niya ay tinutugunan niya ura-urada. Walang pasubali at hindi na naghihintay pa. Siya mismo ang gumagawa ng paraan kung kaya't
Ang tawag nga sa kanya ay dynamo. Napaka-active, action man. Sana ganun din tayo ngayon sa ating pananampalataya. Kung hinihiling tayo ng Panginoon na maging action man at tumugon sa Kanya, maging malapit sa Kanya, maging mapanalangin, madasalin, at matatag sa ating pananampalataya, ay tunay na magiging makakapiling natin siya sa ating paglalakbay at hanggang sa tayo'y mamatay. Alam ko na ang Panginoon ay may magandang plano sa bawat isa at napakaklaro nito. Naway maging tapat tayo sa Kanya at sana hanggang sa ating ipagdiwang ang Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo, tayo'y patuloy nananalig at nananalangin na ang banal na Espiritu ay siyang gagalaw sa atin ngayon at kailanman. Kung kayo'y nabasbasan sa aking pagbabahagi, sana naman ay ma-share natin ito sa iba. Mga kapatid, hanggang dito na lang. God bless us all. At nawa ang banal na Espiritu ay puspusin tayong lahat. Amen.